Hello, what's up mga trops at welcome back dito sa R&D Safety TV. At ngayong oras na ito ay, ano oras natin pa eh? 9:30. Oh, overtime kami kasi yung operations nag-extend sila ng trabaho. So, kailangan nating bantayan. May delivery din. So, bago ang lahat ay may papakilala ko sa inyo mga trops. Bagong part ng aming safety department. Yan, si Ate Fe. Siya po ay safety officer dito sa aming company. Pinakabago lang. Kailan ka nag-start, Fe? 12. Last month? O last month? July lang? 12. July 12. Bagong-bago lang na po. At follow nyo siya sa kanyang TikTok account ba yun? O tsaka sa Facebook. Reels niya, no? Fame Mondear ang pangalan, okay? Ngayon kasi, kaya hindi kami makauwi din. Nag-uulan mga trops, no? Medyo malakas ang hangin. Although, wala naman daw pang bagyo eh, no? Pero, para tips na rin doon sa iba, mga trops, ay magbigay na rin tayo ng mga safety tips kapag dumating yung ganitong mga pagkakataon na malakas ang ulan. Lagi nyo tatandaan mga troops kapag kayo nasa site ay dapat lagi kayong may communication sa mga kasama ninyo, lalo na sa emergency response team. Kung napapansin nyo itong suot ko, baliktad lang yata sa monitor, sa screen eh. ERT, naka-ERT ka din? Yun, no, di ba? Kasi kaming mga taga safety department ay parte din kami ng emergency response team, as well as yung ating mga kasama sa mga electricians, yung mga plumber, yung sa operations, no? At iba pa sa security, kasama din natin sila sa emergency response team. At meron tayong video about emergency response team. Nag-post ako, kung doon nagkakamali, last month ng presentation about emergency response team. Pwede nyo po yun i-check para malaman ninyo kung ano ang kahalagahan ng emergency response team. Ano pa ba? So, kung meron kayong radyo o two-way radio, yung tinatawag walkie-talkie, kung tawagin ng iba, mas mainam para mas mabilis na communication. Kasi, once na kapag ganitong masama yung panahon, minsan na-interrupt yung mga signals, minsan sobrang lakas na hangin o bagyo, may nasirang cell site, nawawalan ng signal, no? At kapag nangyari yun, may load ka man, bali wala rin. Hindi mo makokontak yung mga dapat mong tawagan. Like yung inyong mga pamilya, o yung mga dapat ninyong tawagan dito sa site ninyo. Okay? Pero kung kayo ay naka two-way radio, siguraduhin lang ninyong na-charge ninyo, may magkakatawagan kayo para magkaroon ng communication kung ano man ang dapat gawin. Lilikas na ba? Or kung ano pa man yan. Ayan, iyan ang two-way radio. Ayan, meron po kami yan. Tigi-tigi sa kami. May spare pa kami yan. Okay? Yan importante. One time, magkakantay ng video dito. Turuan namin kayo kung paano gumamit ng two-way radio. Kasi may mga codes yan eh. Pero may guess tayo yung sa susunod. Paturong tayo kay Kuya Jeff. Kasi siya mas nakakalam sa ganyan. Kami, tinuturuan lang rin naman kami sa mga ganyan. Pero maigi kasi kahit basic man lang, marunong tayo sa mga codes or para kasi pampabilis ng communication yan. So ano pa ba? Dapat na-check yung mga like yung electricals, baka mamaya may naiwan na welding machines, may naiwan na mga nakasaksak na sa field. So dapat naaalis yan, like yung mga extensions. Ano pa? Dapat na-check natin yung mga drainage natin, yung drainage system natin, kung baka mamaya clogged na or may mga obstruction. Pagka nagkaroon ng malakas ulan, babahayan kapag hindi malinis. Okay? Sa preventive measures naman yan, ay kailangan nasasabi natin yun, natatalakay natin sa toolbox meeting, yung kahalagahan ng preparedness pagdating sa ganyan mga sakuna. O hindi naman sakuna, kapag ganyan mga pagkakataon. Kasi, ano yan yan yung kumbaga natakil ko na rin sa inyo to before, yung force majeure na tinatawag, yung act of nature, which is yung mga bagay na hindi naman natin kayang pigilan. At, but, however,
2% lang yan dun sa mga, sa tinatawag nating contributor ng aksidente, no? Kasi we have this 88% coming from unsafe act and then 10% from unsafe condition. And we have this 2% na tinatawag na force majeure nga or act of God or act of nature. Okay? Ito yung mga bagay na hindi mapipigilan. Pero kaya nating i-mitigate sa pamamagitan ng i-mitigate yung mga resulta, yung mga hindi magagandang o yung pinsala na dulot nito sa pamamagitan ng pagpeprepara sa ating mga workplace or sa ating mga kasama sa trabaho, like yung awareness, no, na tinuturo natin sa kanila bilang mga safety officers. Most of the time, ginagawa natin yan through toolbox meeting. Okay? And orientation or extra trainings and seminars, no? So, sa tingin ko, yun naman yung mga paghahanda natin. Kung kayo naman may mga cranes, like mobile cranes, crawler cranes pa yan, yung mga booms, o yung pinaka-arms nila, huwag niyong kalimutang ibaba kasi baka mamaya ay lipad-lipa rin ng hangin yan. Kung kayo naman may tower crane, tinatali po yan. Okay? Nilalak din. Okay? At yung mga sa site, baka may mga loose materials yan, like mga yero, baka mamaya lipa rin. Okay? Dapat nasi-secure natin yan. Pero kailan ba natin gagawin yan? Kapag humahangin na ba ng malakas, kapag bumabagyo na ba? Hindi po. Kailangan po magawa natin yan, yung preparation yan, kahit na wala pa yung bagyo. Kaya dapat bilang mga safety officers ay aware din tayo sa mga alerts from Pag-asa, ano? Dapat na monitor din natin kung may paparating ba na bagyo para at least bago man ito lumagpak sa lupa or tumama sa ating area, nahanda na natin ang ating mga kasamahan sa site para po alam na natin yung mga dapat nating gawin bilang paghanda sa ganitong klase ng mga pagkakataon. So sana may natutunan kayo kahit konti mga troops at huwag nyo kalimutan mag-like at mag-comment at kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na kasi marami naman tayong mga videos dyan na talagang mapapakinabangan mo bilang safety officer or isang tao na gustong mag-safety officer. Okay? Sabihin ka ba? May ipopromote ka ba? Follow niyo ako sa reel. Nasabi natin kanina, follow mo si Ate Fes, ha? Reels niya at sa kanyang TikTok. Meron siyang TikTok. Ako rin may TikTok ako kasi hindi masyadong active. Siguro follow nyo na lang rin ako sa Facebook ko, no? Kasi may mga reels din ako doon. Pangalan ko doon, Kadan. Okay? K-A space D-A-N. Kadan. Okay? Follow nyo rin naman si Paring Marbs. Ito si Paring Marbs. Kaway, where Marbs? Ayan. Si Paring Marbs yan. Follow nyo siya sa kanyang reels sa Facebook. Ang pangalan doon ay Paring Marbs. Meron ka rin YouTube, pare? Paring Marbs din. Paring Marbs both in YouTube and Facebook Reels. So, yun lang po mga trops at lagi ninyong tatandaan na dito sa R&D Safety TV, we don't just vlog, we teach. Basta R&D Safety TV, ano sasabihin? Safety first yun, sinasabi namin. Ulit, hindi ready si Ate Pe. Basta R&D Safety TV, Safety first. yan, safety first. Bye!